sing of your love forever. Amen. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, napakabuti niyo po, Panginoon. Talagang napakasarap pong magpuri sumamba sa ating pong Panginoon. Kaya nga, tama po ang sabi po ng awitin, I could sing your love forever. Lagi po nating awitin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Lagi nating alalahanin kung paano tayo hinango ng ating Diyos. Lagi nating alalahanin kung paano ang ating Panginoon sa panahon ng ikaw wala, ikaw ay itinaas ng ating pong Panginoon. Lagi nating alalahanin dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat pero tayo tinawag at pinili upang tayo makaisa sa kanyang kaluwalhatian. Always sing the love of God forever. Amen. At ito po ang ating pong buhay. Ang lagi tayong sumamba, lagi tayong magpuri, lagi tayong magpasiyasat sa kabutihan ng ating pong Panginoon. At mararanasan natin ang katagumpayan sa bawat labanan ng ating pong buhay. Sapagkat tayo tinawag ng ating pong Panginoon, hindi para tayo maging isang talunan, kundi tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoon na isang mananagumpay. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 8:37, we are more than conqueror through Jesus Christ. Amen. At yan po, lagi po nating aalalahanin, the love of God. Amen. Na ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya wala po tayong gagawin, kundi lagi po tayong sumamba. Sa kabila ng iba't ibang uri natin pong pinagdadaanan, always sing praises. Amen. Lagi tayong sumamba at maranasan natin ang pagbaba ng presensya ng ating pong Panginoon because our God is a loving, loving God. Amen. He is the God of peace. Amen. Kaya sa pamamagitan ng ating pong pagpupuri sa ating pong Panginoon, the peace of God dwells in our heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Glory to God. At tayo po ay darako po sa kung saan ay amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam po natin na ngayon po ay araw po ng linggo. At ito po ay first Sunday of the month of November. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po ay meron po tayong communion. Glory to God. Hallelujah. So, bago po tayo mag-communion, tayo po ay aawit. Praise the Lord. Hallelujah. Na kung saan ito po ay pagnamnam natin sa presensya ng ating pong Panginoon. At tayo po ay magpasiyasat. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Amen. Sige po, atin pong awitin ng... Sige po, tumayo po tayong lahat. Pasiyasat po tayo sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Nagtatapat, sumasamo, tumulog sa harap ng banal mong trono. Yes, hallelujah, Lord God. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Yes, amen, hallelujah, Lord God. At kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa Kasalanan nagawa laban sa iyo. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Tatapat, sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono. Yes, hallelujah. Lapit, di man karapat-dapat
sa kabanalan mo. Yes, amen, hallelujah. Yaya at kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen, hallelujah, Lord God. Lapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, aking Jesus. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, O Lord God, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Dakila ka po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sapagkat ang nais mo, O Diyos, sa bawat minuto ng aming pong buhay, kami po ay nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. Sapagkat totoo, Panginoon, kami pong lahat ay mahina. Pero salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya at habag. Na sa bawat pagluhog po namin sa iyo, sa bawat pagkapakumbaba po namin, Panginoon, Lord God, kami po'y ginagawa mo pong marapat sa iyo pong harapan. Kaya Lord, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, ang kumilos sa aming kalagitnaan, upang kami, Panginoon, habang kami po, O Diyos, ay nagpapasiyasat sa iyo, kami po'y magkaroon po ng puso, Panginoon, na lagi po, O God, na nagpapalinis at tumatalikod sa kasalanan, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat po, dakilang Diyos. At sa oras na ito, dakilang Ama, Panginoon, sa pagkasagawa po namin ng komunyon, na kami po, O Diyos, Panginoon, ay nagpapalinis sa iyo. Sa pagkatotoo, sinabi mo po, Panginoon, ang paalala mo, Panginoon, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, Lord God, verse 27, na ang sino mang kakain ng tinapay at iinom ng ubas na di karapat-dapat, kami po'y nagkakasala, Panginoon, sa iyong katawan at sa iyong pong dugo. Kaya Lord, salamat sa mga sandaling ito. Lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon na kami po ay makahingi po ng tawad sa iyo. Lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon upang kami maging karapat-dapat po sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, Lord God, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, ito po, Panginoon, ay sagrado sa iyo pong harapan. Kaya Lord, hayaan mo po, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Magawa po namin, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay lumapit po sa iyo ngayon. Humingi kami ng tawad sa lahat po ng aming pong nahagawang kasalanan. Sapagkat ikaw po ang may salita, Panginoon. Lord God, sa aklat po ng 1 John 1:9, dakilang Ama, na kung ipapahayag ng aming mga labi ang lahat ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos na handa mo kaming linisin, patawarin sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, tayo po humingi ng tawad, magpasiyasat po tayo. Kung ano man ang ating pong nagawang pagkakasala, kung meron pa tayong puot, sama ng loob, ihingi natin ito ng tawad sa Panginoon. Kung meron mga tao na nagkasala sa iyo, patawarin natin. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Kolosas, Panginoon, Lord God, ang sabi mo po, Panginoon, sa verse 14, magpatawad kami. Sapagkat kung paano mo kami pinatawad, marapat lamang na kami po'y magpatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa amin, upang kung kami humingi ng tawad sa iyo, mapatawad mo rin kami, Panginoon. Lord, salamat sa iyo pong pag-ibig. Salamat sa iyo pong mga salita. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, bilang pag-alala, Panginoon, sa iyo pong tagubilin, Panginoon. Lord God, ito po yung amin pong maisagawa. Kaya Lord, salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa iyong pag-ibig. Kaya Lord, sa oras na ito, amin pong isasagawa, Panginoon. Lord God, ang pag-aalala sa iyo pong katawan. Hallelujah, Lord God. Sige po. Kung kayo po ay nakahingi na po ng tawad, tayo po ngayon ay dadako na po sa kung saan sa communion. God, hallelujah. Hallelujah, Lord God.
Lahat po ba may hawak na po? Glory to God. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Sapagkat, Panginoon, lagi mo pinapaalala po sa amin. Lord God, sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Nang gabing yon, matapos na ikaw po ipagkanulo, ikaw po ay dumampot ng tinapay, pinagpirapitas mo at itinaas mo. At sinabi mo sa iyong mga alagad, na ang tinapay na ito ay sumisimbolo ng iyong katawan, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang tinapay na ito ay sumisimbolo, na tuwing namin kakanin ito, aming inaalala, na kung paano ka hinampas, kung paano ka sinaktan, kung paano ka hiniya, kung paano mo tiniis ang lahat ng hirap. At sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na ito, lagi naming aalalahanin ang iyong pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Na ikaw ay nasugatan, Panginoon, para ang lahat ng may mga karamdaman ay gumaling. Na ikaw ay nabayubay sa krus, Panginoon, upang ang lahat ng aming pong mga kasalanan ay bayaran mo, dakilang Ama. Kaya Lord, lagi po naming aalalahanin ng iyong kabutihan. Kaya sa oras na ito, salamat po Panginoon. At sa oras na ito, dakilang Ama, kakanin namin ang tinapay na ito bilang pag-aalala sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong pong katawan na nabayubay para po sa amin lahat. Kaya kanin natin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa kanyang kamatayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kanin natin ang tinapay. Yes, O Lord God. Hallelujah. At pagkatapos na magpasalamat ang ating Panginoong Jesus, siya ay dumampot ng saro at kanyang itinaas. At kanyang sinabi, ang ubas na ito ay sumisimbolo ng aking dugo. Na sa pamamagitan ng dugong ito, ang lahat ng sumpa na iniligay ng dyablo sa ating katawan, ang sumpang kahirapan, sa pamamagitan ng dugong ito, tayo pinalaya at tayo ginawa niyang mayaman. Ang lahat ng alipin ng kasalanan ay nakalaya at ginawang matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang sumpa na kamatayan, sa pamamagitan ng dugong ito, lahat ng iinom at ng pag-aalala sa dugong ito, Lord God, aalalahanin namin ang lahat ng may karamdaman ay nakaranas ng kagalingan. Kaya sa oras na ito, atin pong angkinin na kung anuman ang umaalipin sa atin, tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Atin itong aalalahanin. Kaya salamat po, Panginoon, iinumin namin ang ubas na ito bilang pag-alala sa iyong pag-ibig, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at sa pamamagitan ng dugo na dumanak. Ito po'y pag-alala po namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Inumin natin ang ubas na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. At sige po, makakaupo na po kayo. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magsimula po sa gawain, tayo po muna ay makikinig ng isang testimony. Glory to God. Atin pong tawagin si Brother Eldiposo Ponce at gusto niyang maipahayag yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa kanya pong buhay. Sige po, atin pong bigyan ng pagkakataon ang ating pong kapatid. Glory to God. Sige po. Praise the Lord.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay magpapatuto tungkol dito po sa pag-ganito na ang aking pong motibo ay ang mapalhati at maparangalan ang Panginoong Hesus po. September 8, noong isang umaga ho, ay nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa aking sarili. Yung pala ay stroke na po pala yun. Bago dumating ko yung misis, ako ay dinala doon sa Amante Clinic Hospital. Yung po ang aming emergency hospital sa San Pedro. At pagkatapos po noon, ay tinawagan niya ang aking mga pamangkin at ibinalita ang nangyari sa akin. Nagdatingan po ang aking mga pamangkin at may kanya-kanya po silang ibinigay na pera sa akin. Nang sinabi niya ay pangbayad ko rin po sa hospital at saka pambili ng gamot. Natapos po, ako ay dinala sa Divine Mercy Hospital. Galing po doon sa clinic. Nung nandoon na po ako sa Divine Mercy Hospital, dumating po yung anak ko, si Andrea, na lungkot. Sabi, tatay, ito yung damit na gagamitin nyo para sa aking graduation sa October 8. Kaya po, para bang ako po ay napaiyak dahil paano ko po magagawa ang ganun? Mga bagay na ganun. Ang sumunod po, nangyari ay yung pamangkin ko po ay nilapitan ako, sabi, Tiyo, ilalabas po namin kayo sa hospital. Sabi, dahil ang bill ninyo sa hospital ay 39,000 na sa loob ng isang araw at kalahati. Paano ho kung kayo tumagal pa ng mga 2 araw, baka hindi na wala tayo makabayad yan. Sabi ko, sige, labas kung kailangan lumabas. Noong po ako ay nasa bahay, naramdaman ko po talaga tungkot. At tadapuat, hindi po talaga nagpapabaya ang Panginoon. Ito po ang gusto ko niyong makita. Noong nasa sa bahay po ako, naramdaman ko po sa bawat araw ay may nararagdag sa aking lakas. Opo. Kaya po, noong kami ay makalipas po ang mga ilang araw, ay pinupuri ko ang Panginoon dahil po sa kami po na mag-asawa ay nakadalo at aming pong nagawa yung bagay na yun. Kung kaya po, ako ay tumayo dito, dahil sinabi ko nga kanina, gusto ko pong ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ramdam ko po na tayo po na mga mananampalataya sa panahon ng kahirapan at pangamba. Andoron po ang Panginoon. Kung kaya po, sa kabuuan po, kami po na mag-asawa ay nakadalo sa graduation ni Andrea noong October 8 sa PICC. At yun po ang aking pinasasalamatan, mga kapatid, na totoo po ang Diyos. Yun lamang po at maraming salamat sa pagkakalo.
Praise God. God bless po, Brother Alfonso. At talagang totoo po na ang Diyos ay buhay. Mapapatunayan po natin sa kabila po ng tayo po'y nangangailangan. Amen. Talagang maaaring isang kalungkutan ng isa pong taong dalhin sa loob ng ospital dahil ang kanyang pong intensyon ay maranasan ng kagalingan. Pero hindi po sa loob ng ospital naranasan ng kagalingan, kundi sa loob ng tahanan. Amen. Kumilos ang Panginoon, may ginamit tao para bayaran ang kanyang hospital bill at kumilos ng Panginoon sa loob ng tahanan, unti-unti siyang pinagagaling. Amen. Talagang ang Diyos ay buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. At tayo po'y tumayo at tayo po ay apuntahan natin yung pong ating pong kapatiran. Batiin mo, sabi mo, salamat, naririto ka. Dahil ngayon ay first Sunday ng November. Amen. Praise the Lord. Sige po, lapitan natin. Pumili kayo ng 11 tao. Batiin natin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Yes, hallelujah. Sige po, lapitan nyo po yung mga kapatiran. Glory to God. Iparamdam nyo yung pag-ibig ng ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Kamayan nyo. Glory to God. Napakasarap pong maramdaman sa bawat kapatiran yung nagkakamustahan. Amen. At nagagalak na makita ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Dahil sa loob po ng isang linggo, hindi po natin alam kung ano po yung ating pong napagdaanan. Meron dyan binaha, meron dyan nagkasakit, glory to God, meron dyan dumaan sa iba't ibang uri ng problema. Pero salamat sapagkat ang Diyos ay buhay at napakabuti. Ngayon muli sama-sama tayo. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po at salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Dahil ito po, kaya nga po sabi, ito pong araw ng linggo, ito po ay Lord's Day. Amen. Ito po yung pong araw ng ating Panginoon upang ating maibalik sa Kanya ang papurit pasalamat na sa loob ng isang linggo tayo Kanyang ginabayan. Praise. Praise God. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at tayo po ay magsisimula na po sa mensahe po ng ating Diyos. At tayo po lamang ay magkaroon po lang ng kaunting pong review. Ang ating pong naging topic po noong kabila pong linggo, ito po ay tungkol po sa pag-ibig ng ating power of God's love. Na ito po'y pinamagatan sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama sa kanilang ikabubuti. So ano po yung pong ating pong naging tema? Ang ating pong kung saan mga verses na ginamit, ang pinaka-key text, Romans 8:28 to 29. Glory to God. At maaari tayo pong lahat ay dumaan ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Maaari tayo minaranasan ng kusay kakaiba na hindi mo pa nararanasan noon pero naranasan mo ngayon. So ibig sabihin ito po ay malaki na kung saan ay pagpapala sa ating pong lahat. Dahil sabi nga sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti po natin. Glory to God. So sa naranasan po ni Brother Eldefonso,
na kung saan ay doon po sa kanya pong naranasan, pangit, diba? Dahil kay na-hospital, gumastos ka ng, ng 39,000, ang naramdaman mo na ikay na-stroke. Pero ang napakabuti nito, napatunayan niya na talagang ang Diyos ay buhay. Dahil tagal namang napakahirap na gagraduate ang anak mo, glory to God. Ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Dahil sa desire ng kanyang puso na makasama siya sa graduation ng kanyang pong anak, naranasan niya ang kagalingan. Pangit ang naganap, pero mabuti naman ang ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya lahat po ng pagsubok na ating pong nararanasan, ikaw man ay nawala ng pera, glory to God, ikaw may nakaranas na ikaw po ay laitin, nakaranas ka na ikay ibaba, nakaranas ka kung saan ay ikaw ay magkautang-utang, naranasan mo na sa loob ng sambahayan nagkaroon ng kaguluhan, pero lagi may ginagawa ang ating pong Panginoon. Kaya nga dito po ipinauunawa po dito po sa saklat po ng Romans 8:28, 29, ang sabi ito, kilala tayo ng Panginoon. Sa mulat-mula pa, sa sinapo po ng palamang ng ating ina, tayo kanyang tinawag at pinili. Amen. Kaya lahat po tayo na naririto, dumaranas tayo ng pagsubok, may layunin ng ating pong Panginoon. Ano po layunin ng ating pong Panginoon? Dahil kilala tayo ng ating Diyos, tayo ay sa Kanya, tayo kanyang pinili at tinawag upang maging kalarawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Nais ng ating pong Panginoon, sa bawat ating pong nararanasang pagsubok, mapagtagumpay natin ang bawat labanan. Paggawa natin na tayo makapaniwala sa ating Panginoon. Paggawa po natin na tayo makapanalangin. Paggawa natin tayo makapagpatawad. Paggawa natin tayo makapagpakumbaba. Na tayo lumuhod sa ating pong Panginoon. Sapagkat totoo, lagi na naririyan ang ating pong Panginoon. Hindi niya hahayaan na tayo pa'y dumaan sa mga tiisin. Na di natin ito kakayanin. Lahat ng problema, kaya natin ito. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po na lagi po nating aalalahanin. Dahil sabi nga po, dahil tayo sa Kanya, marapat lamang na sa panahon na tayo ay dumaranas ng tiisin, back up tayo ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya ang pagtitiis, glory to God, ito'y ibig sabihin na habang tayo po ay nagtitiis, ito'y gamit ng ating Panginoon para tayo maging matuwid sa Kanya pong harapan. Sapagkat tayo pong lahat gagamitin tayo ng ating Panginoon. Gagawain tayo na pan-display. Amen? Tulad po ng isa pong palayok. Ang isa pong palayok, bago po siya magamit, napakaraming pinagdadaan ng proseso. Kaya nga sabi nga po doon sa aklat po ng Isaiah at maging sa aklat po ng Jeremias, narito pa sinabi nga na, ang sabi po ng ating Panginoon, wala bang kapangyarihan o karapatan na kung saan ang isang luwad ay kanyang hubugin? So, ibig sabihin tayo po, hinuhubog po tayo ng ating pong Panginoon. Upang sa paghuhubog po sa atin, tayo po'y pakinisin. Tulad po ng isang luwad, ito po'y putik lamang. Pero habang ito po ay kinikinis, habang ito ay kung saan ay siya po ay minamasa, makikita po natin, darating ang isang araw, magiging pan-display para ito'y pakinabangan. Tayo po rin. Kaya po tayo hinuhubog ng ating pong Panginoon upang tayo pakinabangan ng ating Panginoon na maggamit sa pagdadala ng magandang balita. Kaya tayo pinupuro ng ating pong Panginoon upang tayo maging asin at ilaw ng buong sambahayan, ng ating kapaligiran, maging asin tayo at ilaw ng sanlibutan ito. Sapagkat totoo na ang nais ng ating pong Panginoon, makita po sa atin yung tunay na larawan na pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya talagang ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Sa mga example na akin pong ibinigay nung kabilang linggo, glory to God, at naniniwala po ako, ito po ay napakagandang ehemplo. Sa buhay po ni Job, sa buhay po ni Jose, ito po ay napakagandang example. Na sa anumang mga pagsubok, lagi may magandang plano ang ating pong Panginoon. Sa buhay po ni Job, nakaranas ng napakatinding mga problema, pero dinoble ng Panginoon ang mga pagpapala. Kaya kung ikaw may nawalaan, nalugi ka sa negosyo, ikaw ay nautangan,
dodoble niya ng Panginoon kung patuloy tayo na magtitiwala at aasa sa ating Panginoon. All things work together. Amen. For good to them that love God and called according to His purpose. Kaya lahat ng mga nangyayari sa atin, lagi may purpose. Dumadaan ka sa karamdaman, patutunayan sa iyo ng Panginoon, He is your great healer. Dumadaan ka sa kakapusan, ipararana sa iyo ng Panginoon, He is your God that provides everything. Amen? He is your supplier. Glory to God. Kaya napakahalaga po na anuman ang ating pong pinagdadaanan, lagi tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. In all things, give thanks. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po'y dumako po sa bago po nating aralin. At ito po ay ating po makikita sa aklat po ng Matthew 16:13 to 19. Glory to God. Hallelujah. Ang title po, ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Glory to God. Amen. So ating pong basahin po ang aklat po ng Matthew 16. Magsimula po tayo sa 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo'y si Juan na tagapagbautismo. Glory to God. Ang sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias. O isa sa mga propeta. Tinanong ulit nila si Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Praise God. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihek sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. God. At sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapagtatagumpay laban sa kanya. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Yes. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Panginoon, sa oras na ito, O God, sa iyo ko po itinitiwala ang bawat salita mo. Lord God, dalangin po namin na kapulutan po ito ng aral. Sapagkat ang ipong mga anak ay nagsikap na makadako sa lugar na ito. Maaari sila po'y may mga katanungan. Maaari sila po'y may mga pinagdadaanan. Maaari meron po sila, Panginoon, na kung saan ay mga bagay na dinaranas na hindi po nila maunawaan. Pero salamat at dalangin ko po na ang salita mo ang maging katugunan ng lahat ng katanungan ng naririto. At ang mga nanlulupaypay, uuwi, Panginoon, nang dala ang katagumpayan na nais mo. Ang lahat po, Panginoon, Lord God, na dumaranas ng kahirapan, makikita po nila sa pamamagitan ng salita mo, ikaw ang aming pong magiging pag-asa. Kaya Holy Spirit, samahan niyo po kami. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita mo, ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, gamitin mo lang ang aking labi bilang daluyan ng iyong salita. At ikaw po ang maitaas, maparangalan, madakil at maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat at inaangkin po namin ang kapahayagan mo'y mararanasan ng bawat isa. Sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So kung ating pong titingnan, ito pong sulat po, ito po ay isa po sa 4 gospel. Dahil alam po natin na ang Biblia, ito pong New Testament, ito po yung nagsimula po sa 4 gospel. Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. So ito pong 4 na ito po ang Diyos mismo ang nagsalita. Kaya po ang tawag po dito, ito po yung personal gospel. Ibig sabihin, yung living testimony, buhat sa bibig ng ating pong Panginoon, ito po ay kanya pong sinalita. Kaya so powerful po ito. Dahil ito po yung nagbuhat mismo sa bibig ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita po rito,
doon po sa verse 13, dito pong ating pong Panginoon ay dumating po siya sa Cesarea Pilipos. At ayon po doon po sa aking pong pagkasaliksik, ito po raw Cesarea Pilipos, ito po yung lugar na tahimik. Ito po yung lugar na kung saan ay sabi dito po raw dumadaloy, yung kung saan, yung pong, pagbuhat po doon po sa bundok ng Hermon, meron po ito na kung saan ay nagkaroon po ng bukal. Kaya makikita po natin, ang ibig po sabihin po pala ng Cesarea, ito po yung place of worship. So ibig sabihin kapag sinabi pong place of worship, sa lugar na yon, pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang ating Panginoon, kaya nagkakaroon ng kapahayagan. At kung ating pong makikita, ito po sa ating pong binasa, na kung saan dito po sa verse 13 pa lamang, nagtanong na po dito ang ating pong Panginoon. Kausap na ang kanya pong mga alagad. Ito po ay isa pong pakikipag-usap. Wala pong mga taong iba doon, kundi yun lamang 12 alagad niya. Kaya sa po yung nagkaroon po ng katanungan. Ang tanong po niya ay, sino ako ayon sa mga tao? So ibig sabihin ng ating pong Panginoon, humahanap po siya na kung saan ebidensya kung ang mga tao na kung saan sumusunod sa Kanya ay meron pong pagkakakilala sa Kanila. Pero po, ang sabi po, sumagot po dito, may mga alagad po sumagot at sabi niya, ayon po sa iba, kayo po raw ay si Juan Bautista. At ang iba po naman, ang sabi, kayo po raw si Elias. At ang iba naman, ang sabi, kayo po raw ay si Jeremias. At meron po namang iba, kayo po raw ang propeta. So ngayon, ang tanong po ng ating Panginoon, ay sa inyo, sino ako? Praise God. Ay dito po ipinakikita sa verse 16 po, na kung saan ay sinasabi po rito sa verse 16, na ipinakita sa pamamagitan ni Apostol Pedro na siya po ang sumagot. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? So, ibig sabihin, pinapakita rito na kung saan yung pong pahayag ni Apostol Pedro, hindi po ito nagmula sa tao. Kaya sabi, ang kapahayang ito, itong katotohanan ito, hindi ito nagmula sa tao. Ito'y nagmula sa aking Ama sa langit. So, ibig sabihin, pinakikita, dahil ang lugar na yun ay place of worship, dumadaloy ang kapahayagan. At dito'y dumaloy po kay Apostol Pedro, yung kapahayagan na pinatunayan na si Jesus ay Kristo, na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. At alam po natin kapag sinabing Kristo, ibig sabihin siya po ay Savior. Glory to God. Kapag sinabing Kristo, ibig sabihin siya po yung kung saan tagapagligtas, makapangyarihan, at siya po yung gagamitin ng Ama para sa kaligtasan ng buong sambahayan o ng buong sanlibutan. Hindi po lamang ang bawat sambahayan po natin ang ililigtas ng ating pong Panginoon. Lahat po ng tao, ang nais ng ating pong Panginoon ay maligtas. Amen. Kaya pinatunayan po dito na si Jesus ay ayon sa kapahayagan ng Ama, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya marami po tayong kapahayagan na mauunawaan po dito. Kahit atin pong tatalakayin kung ano po ba yung sinabi po rito sa Mateo. Doon po tayo po-focus, doon po sa Mateo 16, verse 16. Amen. So atin pong tingnan po yung pong verse 16, pakipause nga po yung 16. Dito po tayo na kung saan ay kukuha po ng mga aralin. Glory to God. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, dahil siya po yung Kristo na anak ng Diyos na buhay, dito po natin mararanasan. Kapag tayo pinanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, marami po tayong mararanasang himala. Marami po siyang ilalantad sa atin. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung makita sa puso ng bawat isa kung paano po tayo naniniwala sa isinugo ng Ama. Kaya po meron pong John 3:16. Dahil ipinakita ng ating pong Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang anak na ito, gagamitin upang ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung nais ng ating pong Panginoon nang maranasan ng bawat isa sa atin.
So upang mapatunayan po natin kung ano ba yung mga ipinapahayag, dahil siya po'y anak ng Diyos na buhay, siya po yung Kristo. Glory to God. Ating puntin yan. Glory to God. Sabi nga po rito, ang ibig sabihin po ng Kristo, siya po yung tagapagligtas, makapangyarihan, at ang Diyos na buhay. Amen? Ano po ang sabi niya po sa aklat po ng John 14:6? I am the way. Glory to God. Ako po raw ang daan. Glory to God. Ang sabi po rito, sa aklat po ng John 14:6, I am the way. Ako ang daan. Glory to God. Amen. Hallelujah. So ipinakikita po rito, dahil sabi sa aklat po ng John 14:6, siya po yung daan. Ibig sabihin, kung tayo po'y maniniwala na ang ating Panginoong Jesus ang daan, glory to God, natural na tayo mananampalataya sa Kanya. Dahil ang sabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama maliban sa akin. Kaya kung tayo po ay sasampalataya sa isang anak ng Diyos na buhay, anuman ang iyong pong buhay, anuman ang iyong pinagdadaanan, makikita mo na totoo siya po ang daan. Kapag sinabihin sa yung daan, ang buhay at ang katotohanan, ibig sabihin in all aspect, if you believe in God, you will set free. Amen? Siya lamang ang daan, walang makapupunta sa Ama, maliban sa Kanya. Kaya kinakailangan na patuloy po nating alalahanin na tanging si Kristo po lamang ang daan. Amen? Walang makapupunta sa Ama, maliban sa Kanya. Kaya napakahalaga po yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Dahil siya po lamang ang magiging daan. Siya po lamang ang ating po na kung saan ay mediator para po tayo ay makapasok doon po sa kaharian po ng langit. Amen? Number 2, glory to God. Ang sabi po rito, sa John 8:12, I am the light. Glory to God. Hallelujah. So, ano po sabi sa aklat po ng John 8:12? I am the light. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Hallelujah. Kaya ang sino man na nananalig sa ating pong Panginoong Hesus, ang sino man na sumusunod sa ating pong Panginoong Hesus, hindi na po siya lalakat sa kadiliman. Amen? Ang sino mang naniniwala, nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, siya po ay magkakaroon ng liwanag at hindi na siya mabubuhay sa kadiliman. At alam natin kapag sinabi na kung saan na tayo po'y nabubuhay sa liwanag at hindi na sa kadiliman, dati tayo po'y makasalanan. Dati tayo po'y namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Yung sinabi sa aklat po ng Efeso 2, 1-2. Tayo po'y dati na kung saan namumuhay sa kasalanan. Pero nung tayo po'y tawagin ng ating pong Panginoon, yung ating madilim na buhay, ito'y nagkaroon ng liwanag. Bakit? Siya yung liwanag. Kaya kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon, kapag tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon, yung madilim mong buhay, ito ay magkakaroon ng kaliwanagan. Yung buhay mo na kung saan parang wala ka ng pag-asa, makikita mo ang liwanag at ang pag-asa ay tanging si Jesus lamang. Amen? Glory to God. So ang pangatlo po, glory to God, I am the bread of life. Glory to God. Hallelujah. Number 3, John 6:35, I am the bread of life. Amen. Ako ang tinapay ng buhay. Amen. At dito po yung sinasabi po rito, na kung totoo po ang Diyos, ang tinapay ng buhay, ang sabi po rito, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. Amen. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong nanamnamin, na kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating pong Panginoon, makikita po natin kapag tayo po ay lalapit sa ating pong Panginoon, glory to God, hindi ka na magugutom. Amen. Anong ibig sabihin po dito ng kagutuman? Ibig sabihin, hindi mo na mararanasan magutom. Ibig sabihin, hindi ka nakakapusin. Glory to God. Amen? Hindi ka na makakaranas ng kawalaan. Hindi ka na mauuhaw. Bakit? Si Kristo ang iyong kabusugan.
Si Kristo ang tinapay ng buhay. Si Kristo kapag siya ang iyo pong, kung saan pinaglingkuran, hindi ka mawawalaan. Amen? Kaya siya po yung magiging tinapay ng buhay. Amen? Glory to God. At napakasarap po. Kapag sinabi pong tinapay ng buhay, ibig sabihin, yung ating pong buhay nakasandik sa Kanya. Hindi ka matatakot pag ikay wala na. Hindi mo mararanasan ang hindi ka na kumain na kung saan ng buong maghapon. Bakit? Kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, isusuplay niya ang lahat ng ating pong pangangailangan. Kapag tayo po'y gumagawa sa ating Panginoon, kapag tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, isusuplay niya ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat siya yung ating bread of life. Ibig sabihin, hindi po lamang tinapay ang ibibigay sa atin. Hindi po lamang yung ating kanin, hindi po lamang ang ating ulam. Lahat ibibigay sa ating kagalingan, katalinuhan, lahat ng ating pong pangangailangan, ito'y magbubuhat sa ating Panginoon sapagkat siya yung bread of life. Amen? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lahat po ipinapangako ng ating Panginoon upang ito po ang ating pong mapanghawakan. Glory to God. At sabi niya po sa aklat po ng John 11 verse 25, I am the resurrection and the life. Amen. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Ano po yung sinabi niya po rito? I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So dito po natin makikita yung sinabi po sa aklat po ng John 11 verse 25. Ito po yung senaryo na kung saan, ito po si Lazaro na kapatid po ni Maria at ni Marta ay kung saan ay namatay na. Glory to God. Ito po yung nakalibing na. Pero naandun po yung kalungkutan ng magkapatid na si Maria at si Marta. Pero ang sumalubong sa kanya ay walang iba kundi si Marta at ang sinabi niya, Panginoon, kung sana po kay dumating agad, hindi namatay ang aking pong kapatid, ang iyong kaibigan na si Lazaro. Pero ano sagot sa kanya ng Panginoon? Naniniwala ka ba na ako ang muling pagkabuhay? Tinanong ito si Marta, naniniwala ka ba na ako ang muling pagkabuhay? Opo, naniniwala ako. Pero nung sinabi ni Jesus, ating puntahan ang kapatid mo, ay siya po ay nangangamoy na. 4 na araw na po siyang nasa libingan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, akala ko naniniwala ka na ako ang muling pagkabuhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung naniniwala ka na ako ang muling pagkabuhay, glory to God, makikita mo, ang sino man na namatay, siya ay muli kong bubuhayin. Kaya tayo pong lahat na naniniwala sa ating pong Panginoon, mawala man tayo sa ibabaw ng lupa at sumusunod tayo sa Kanya, mamatay ka man, muli tayong bubuhayin ng ating pong Panginoon. Amen. Muli tayong bibigyan ng pag-asa ng ating Panginoon sapagkat may pangako ang ating pong Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya sa akin, kapag siya'y namatay, siya'y aking bubuhayin. Amen. Kaya kung tayo po'y sasampalataya sa ating pong Panginoon, glory to God. At kung meron man tayong mga mahal sa buhay na nawala na, magtiwala ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, siya'y muling bubuhayin. Amen? Pero ang nangyari po, doon din sa oras na yon, binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. Di ba himala ang naranasan? Maraming taong namangha. Dahil sino nga bang tao ang 4 na araw na nangangamoy na ay muli pambuhayin? Pero pinaturayan ng ating Panginoon, kung sasampalataya lamang kayo sa akin, ako ang muling pagkabuhay. Ang sino man na namatay ay muli kong bubuhayin. Amen? Kaya yun po ang ating po magiging pag-asa. Dahil siya yung anak ng Diyos na buhay, kaya tayo po ay may buhay. Amen? Praise God. Number 5, glory to God. Hallelujah. I am the Alpha and the Omega. Revelation 22:13. Glory to God. So makikita po natin dito, dahil ang ating pong Panginoon, sa po yung Alpha and the Omega, He is the first and the last. Amen. So doon po sa aklat po na Revelation 22:13,
dito po ipinaunawa po ng ating pong Panginoon, siya po yung simula at ang katapusan. Glory to God. So ipinakita po niya dito na po ang ating pong Panginoon, siya po ang simula at ang katapusan, anuman ang iyong pinagdaanan, anuman ang kung saan ay iyo po na naranasan, kung siya po ay, kung tayo po ay nakaranas po ng mga problema, nakaranas po tayo ng kung saan ay iba't ibang uri ng labanan sa ating pong buhay, ang Panginoon ay nagsimula, siya rin ang tatapos nito. Amen. Kaya siya po yung Alpha and the Omega, the first and the last. Kaya anuman ang problema ang ating pong pinagdadaanan, kapag ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kung siya ang nagpahintulot na ikaw po'y magkaroon ng problema, siya rin ang tatapos nito. Kaya the first and the last. Amen. Siya po yung kung saan tumawag sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Glory to God. Kaya atin pong aalalahanin ang ating pong Panginoon. Siya po yung Alpha and Omega. Amen. Sa ating pong buhay. Praise God. Hallelujah. At ang pang-anim po, John 10:9. I am the door. Amen. Ako ang pintuan. Glory to God. Na kung ating pong titingnan, dito po sa aklat po ng John 10:9, na dito po ipinakikita na talagang kapag tayo po ay kung saan ay pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, bilang tayo po ang tupa ng ating pong Panginoon, siya po yung pintuan. Kapag sinabing pintuan, kapag tayo po'y pumasok po sa Kanya, amen, ano po ang ipinauunawa dito? Glory to God. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen. Papasok siya at lalabas at makakatakpo ng pastulan. Glory to God. Kaya siya po yung kung saan ang pinakikita po rito, siya po yung pumpintuan. Ibig sabihin, ipinauunawa po dito, kapag tayo po'y nasa Panginoon na, kapag tayo po'y nakapasok na sa pintuan ng ating pong Panginoon, tayo po'y nasa kamay na ng ating pong Panginoon. Kaya kung ano man yung ating po na kung saan ay nararanasan sa ating pong buhay, kaya kung ano man po ang ating po na mga pinagdadaanan, ano man po ang ating po mga nagiging kaguluhan, kapag tayo po'y nasa loob na ng pag-iingat ng ating pong Panginoon, hindi ka nagagalawin ni numan. Amen? Hindi ka na maaalis sa kamay ng ating pong Panginoon sapagkat nakapasok ka na sa kanyang kulungan. Kaya ang ating Panginoon, siya na ang mag-iingat sa atin. Amen? Nasa kanya na po tayong kawan. Kaya kapag tayo po'y nasa kawan na ng ating pong Panginoon, walang sino mang makaaagaw sa kamay ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po yung pong ating pong tunay na pastol. Amen? Ang tunay na pastol, makikita po natin na siya po ang nagbabantay po sa atin. Yung sinabi po sa aklat po ng John 10:11, I am the shepherd. Ako ang mabuting pastol. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita po rito kung ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang isa pong mabuting pastol, ibig sabihin, lahat po ng gagalaw po sa atin, ito po ang magiging kalaban. Dahil di ba, pagka po may mga bantay, di ba pagka po meron po nag-aalaga po ng kung saan ang pastulan, kung ang ating pong Panginoon itinuturing pong pastol, ng isa po na kung saan ay isa pong nag-aalaga po, ang ating pong Panginoon, ipinakikita po yung pong katauhan ng isa pong pastol. Yung pong nag-aalaga po ng mga tupa, meron po siya na para pong tungkod, na merong, parang elbow ba yung tawag doon, na meron pong parang tungkod. Yung pong pinakabilog po noon, na yung parang pinaka-carve, kapag ka po ang pastol po ay naliligaw, ang gagawin niya, kukunin po noon, aakayin. So, ibig sabihin ay pinakikita, ang isa pong mabuting pastol, lagi po siyang nakatingin sa kanya pong mga anak. Ang isa pong mabuting pastol, lagi niyang inaalala ano ang pangangailangan ng kanya pong mga anak. Kaya once na naunawaan po ng isang tao na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating pong pastol, hindi po tayo pagkukulangin. Amen. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng awit at 23? Ang sabi niya doon po sa 1 and 3, ako ang mabuting pastol. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. Si Jesus ang ating pong mabuting pastol. Hindi niya tayo pagkukulangin. At dadalhin niya tayo
sa isang tahimik at mainam na batisan. At doon ay bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. Di ba napakasarap nating maalala na kung siya ang ating tunay na pastol, hindi niya tayo pagkukulangin. At tayo po'y manampalataya na kayang ibigay ng isang pastol ang lahat ng ating pong pangangailangan. At lagi niya pong dadalhin tayo sa isang tahimik at mainam na batisan. Amen. Ibig sabihin, dadalhin ka ng Panginoon sa kapayapaan, dadalhin ka ng Panginoon sa kasaganaan, dadalhin ka ng Panginoon sa tamang landas sapagkat doon mo matatagpuan ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Sa sariwa na kung saan napastulan, mga sariwang damo ang ipakakain. Ibig sabihin, kapag ikay dinala ng ating Panginoon sa isang lugar na dito kapag papalain ng ating pong Panginoon, mararanasan mong lahat ang provision. At ang sabi po doon sa verse 4 ng awit 23, ang sabi niya, na dito ipinakikita, ang sabi doon, dumaan man kayo sa lilim ng kamatayan. Amen. Ang tungkot ko at pamalo ang magiging gabay nyo at sanggalang. So, ibig sabihin, yung tungkod na yon, ibig sabihin, ito yung pansanggalang ng isang mabuting pastol. Glory to God. Kaya tayo po'y iniingatan. At ang nais ng ating pong Panginoon, sa panahon na tayo po ay naandun sa pag-iingat ng ating pong Panginoon, ipinakikita po dito ng isang mabuting pastol na ipinakikita na tayo pong lahat ay nasa pag-iingat ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, ang sabi niya doon sa verse 5 ng awit 23, ang sabi niya roon, glory to God, na tayo po ay iniingatan. Iniaanoy po tayo ng ating pong Panginoon. Nilalangisan tayo ng ating pong Panginoon upang ipakita sa mga kaaway na tayo po ay nasa pag-iingat ng ating pong Panginoon. Ipinakikita sa lahat ng kung saan na nakapaligid sa atin, kaya tayo pinagpapala sapagkat tayo po'y hawak ng isang mabuting pastol. Amen? Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Ang isa pong mabuting pastol na andun ang kanyang malasakit sa atin. Amen? So makikita po natin dito, glory to God, na pinatunayan na talaga na ang ating pong Panginoon sa iyong Kristo, glory to God, sa iyong anak ng Diyos na buhay. Meron pa kaya tayong hahanapin pa sa ating Panginoon? Glory to God. Hallelujah. Siya yung daan. Glory to God. Siya yung liwanag. Siya yung tinapay ng buhay. Amen. Ano pang hahanapin mo sa ating pong Panginoon? Siya yung muling pagkabuhay. Glory to God. Mawala ka man, kunin man tayo ng ating Panginoon, muli tayong bubuhayin. Napakasarap na pangako na ating pong aalalahanin. At tayo po'y may assurance na tayo po'y sa Panginoon na. Glory to God. Siya po yung pong the Alpha and the Omega, the first and the last. At siya po rin yung kung saan siya po yung pintuan. Ibig sabihin, nais ng ating pong Panginoon na iparanas lahat ito sa atin sapagkat siya yung Kristo. Amen. Ang Diyos. Amen. Na buhay. Amen. So ngayon po, in conclusion po, tayo po'y pumunta po doon po sa Matthew 17, 16, 17 to 19. Glory to God. Ano po yung sinabi po? Ayan. Doon po sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi iniheg sa iyo ng sino man tao, kung hindi ng aking Ama na nasa langit. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na kapag tayo po ay intact sa isang Kristo, sa isang Diyos na buhay, ikaw mismo makakaranas ka ng kapahayagan. Kaya ang sabi po rito, glory to God, ang sabi po rito ng ating pong Panginoong Hesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapagtatagumpay laban sa Kanya. Dahil yung kapahayagan na ipinaunawa doon sa verse 17, na ang sabi po niya na kung saan, doon po sa verse 17, ipinakikita po ito yung kapahayagan. Glory to God. At ang sabi, mapalat ka. Amen. Pinagpala ka, Simon Pedro, sapagkat ang katotohanan ay inihayag sa iyo ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ano po, ang sabi po rito,
Sa 17 po, ang sabi po rito, sapagat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sinumang tao, kung hindi ng aking Ama na nasa langit. So pinagtitibay po niya. Pinagtitibay po ng ating pong Panginoon. Bakit kay Pedro po ipinahayag? Sapagkat si Pedro, siya po ay meron pong contrite heart. Bakit sa dinami-dami doon na kung saan 12 alagad, bakit sa kanya ipinaunawa? Maaari may nakita ang ating Panginoon sa puso niya. At kung ating pong aalat, babalikan po natin ang buhay po ni Apostol Pedro. Siya po yung kauna-unahan doon sa aklat po ng Acts 2, na kung saan siya po yung kauna-unahan na tumayo at nangaral sa isang pagtayo lamang, 5,000 na ang naligtas. So pinatunayan ng ating Panginoon dahil ipinahayag sa Kanya kung sino ang ating pong Panginoon. Kaya noong ang ating Panginoon ay makakayata sa langit, ibinigay sa Kanya ang kapahayagan. Ibinigay sa Kanya ang anointing. So ibig sabihin, magbuhat sa simula, ipinakita na gagamitin ko ang Pedrong ito. Amen? Gagamitin ko siya sapagkat nakita ko sa Kanya yung Kanyang puso. Kaya sa Kanya ipinahayag, sabi niya, pinagpala ka. Amen? Kaya kung tayo po ibibigyan ng kapahayagan ng ating Panginoon, ibig sabihin, pinagpala ka. Amen? Ang Panginoon ay pumipili ng tao. Glory to God. Sapagkat ang nais niya sa bawat kapahayagan na ating mararanasan, ito'y benepisyo para sa atin. Kaya pinagpala po tayo. Sapagkat tayo po, kaya tayong hanguin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At dito po sa verse 18, ang sabi po rito, punta po tayo sa verse 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So sino po ang tinutukoy ditong iglesia? Ang iglesia po, ito po tayo. Amen. Ang iglesia, ito po yung mga kapulungan ng tao na kung saan ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Hindi po ito yung building. Amen. Hindi po ito yung kung saan yung pong mga matataas na mga bato. Hindi po ito yung kung saan ang mga yari sa kahoy. Ang ibig sabihin po ng isang iglesia, ito po yung mga tao na pinili ng ating Panginoon at pinagsama-sama na sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ang tunay na iglesia. Amen. Sapagkat tayo po yung pinili, tinawag upang magpuri, sumamba, at ipangalandaka ang kanyang pangalan. Amen. Tayo po yung tunay na iglesia. Kaya kung atin po makikita, doon po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Glory to God. At pinatunayan po dito na tayo po yung iglesia. Amen. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. So dito po ipinakikita po na talagang tayo po ang tunay na iglesia. Dahil sabi po rito na pinatutunayan niya na bilang tayo po ang tunay na iglesia, nananahan po sa atin ng Espiritu Santo. So atin pong basahin ang aklat po ng 1 Corinthians chapter 3. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi ba niyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. So pinatutunayan po dito na naninirahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya ang tawag sa atin, tayo po ang templo ng Diyos na buhay. Tayo po yung iglesia ni Kristo sapagkat ang kanyang banal na Espiritu nananahan sa ating puso. Kaya bilang tayo po yung pinananahanan ng Espiritu Santo, ano po ang sabi niya sa verse 17? Parurusahan ng Diyos ang sino man magwawasak ng templo niya. Amen? May babala po dito. Amen? Kung alam mo na ang banal na Espiritu ay nasa puso mo, kinakailangan manatili itong malinis sa harap ng Panginoon. Hindi kinakailangan na ito po ay pinananahanan ng masama. Amen? Mananahan ba ang ating Panginoon sa isang pusong marumi? Kaya ano ang sabi niya? Binababalaan.
Ito po'y ipinauunawa dahil kay templo ng Diyos na buhay. Ang sino mang wawasak nito. Amen. Ang sino man dudumi dito. Ang sino man sisira ng kanyang templo, wawasakin ng ating Panginoon. Sa papaanong paraan na ibig sabihin winawasak natin ang templo ng Diyos na buhay. Kung tayo magiinom, winawasak mo ang templo mo. Kung pinababayaan natin ang ating katawan, glory to God, winawasak mo ang templo niya. Kung tayo ay isang babae na kung saan ang ngangalo niya, winawasak mo ang templo ng Diyos. Kaya ano ang sabi niya po rito? Glory to God. Sapagkat banal ang templo ng Diyos. Tayo po'y templo ng Diyos na banal. Sapagkat tayo po ang inihahanda ng ating Panginoon na templo ng Diyos na kukunin. Tayo po yung iglesia. Tayo po yung pakakasalan ng ating pong Panginoon na sa Kanya pong pagbabalik, tayo po'y kukunin upang dalahin tayo doon at tayo po'y makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya pinatutunayan po dito na tayo po yung templo ng Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. At ano po yung sabi po raw dito? Glory to God. Hallelujah. Dahil tayo po ang templo ng Diyos na buhay, tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, ibinigay sa atin ang kapangyarihan. Amen? Kaya kung tayo po ay mananatili, kung tayo po'y lagi tayo magpapakahanap sa ating pong Panginoon, truly, we are the living temple of God. Sa papaanong paraan? Kung tayo po'y nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, kung nagagawa natin na tayo po'y laging nasa gawain ng ating Panginoon, we are belong. Amen? Tayo yung kasama. Tayo po yung tinatawag na kung saan na inipon at pinili ng ating pong Panginoon. Tayo po yung kung saan magsasaysay ng kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po yung maghahayag ng magandang balita ng ating pong Panginoon. Tayo po yung gamit ng Panginoon para magligtas ng kaluluwa. Glory to God. Hallelujah. Kaya pinatutunayan po dito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil bilang tayo po ay templo ng ating pong Panginoon, meron pong ibinigay sa ating kapangyarihan. Ano po ang sabi niya sa verse 19? Hallelujah. Ipinagkaloob sa atin ang susi. Glory to God. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Amen. So, ibig sabihin, dahil tayo po ang mga pinili ng ating Panginoon, tayo po yung kanyang iglesia, ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan. Amen. We have the power. We have the authority. Glory to God. Yun ang sinabi sa aklat po ng Matthew 28 verse 18. Ano ang sabi po sa Matthew 28 verse 18? Glory to God, na ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Noon siya po'y lumapit, ang sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Kaya't humayo ka't gawain ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Glory to God. So ibig sabihin, dahil ipinagkaloob na sa atin yung kapangyarihan. Amen. Anuman ang ating pong ipapanalangin sa ating pong Panginoon, anuman yung pong ating pong pagkakaisahan dito sa lupa, glory to God, ito yung pagkakaisahan din sa langit. At anuman ang ating ipagbabawal dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Kaya meron po tayong kapangyarihan. Meron po tayong power na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon at ito'y magagamit sa ikaluluwalhati ng ating pong pangalan. Pangalan ng ating pong Panginoon. Mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Glory to God. Kaya makikita po natin dito. Dahil totoo po ang ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Walang kapangyarihan ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen? Kaya kung atin pong ipagbabawal ang gawa ng dyablo sa ating pong buhay, maging ang kamatayan, pwede rin natin na i-claim. Amen? Pwede tayo magpagaling na may mga karamdaman. Pwede tayo magpalayas na masamang espiritu. Yung sinabi sa aklat po ng Mark 16, glory to God, verse 15 to 18. Kaya kinakailangan na bilang tayo tinawag at pinili ng ating Panginoon,
tayo yung iglesia ng Diyos na buhay. Gamit tayo ng ating Panginoon upang magligtas ng kaluluwa. Gamit tayo ng ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Dahil siya yung kung saan na ipinahayag na ang ating Kristo. Amen. Sa yung Diyos na buhay. Kaya lagi po nating alalahanin na tayo pong lahat na naririto, ibinigay na sa atin ng ating pong Panginoon ang kanya pong kapangyarihan. Amen. Kaya huwag na po tayong magpatubay-tubay. Dahil tayo po ang inaasahan ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya lagi po nating aalalahanin na kung sino man sa ating pong mga kapitbahay ang may karamdaman, sino man kakilala mo yung kung sa'y dumada at naaalipin ng iba't ibang uri ng mga problema, ibinigay na sa'yo ng Panginoon ang kapangyarihan. Amen. Ang lahat ng ipagbabawal mo dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ang lahat ng tatalian mo dito sa lupa, amen, glory to God, ay tatalian sa langit. At ang lahat ng tatalian sa langit, ibababa sa lupa. So, ibig sabihin, napakasarap ang ating pong kalalagayan. Bilang tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, mararanasan mong lahat ito. Amen? Dahil paano tayo magagamit kung hindi natin i-exercise ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya bilang ito po'y pinatutunayan ng ating pong Panginoon sa yung Kristo, siya po yung anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, atin ang angkinin ang lahat ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Yesus. Amen. Angkinin natin kung sino yung Diyos na ating nakilala. Angkinin natin na siya yung ating pag-asa. Siya yung ating Diyos na makapangyarihan. Diyos na dakilang manggagamot. Diyos ng kapayapaan. Diyos ng pagkakaisa. Diyos na nagpapalaya at mararanasan mo ang lahat na ito. Have faith in God. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Kaya totoo po, na lagi po nating aalalahanin, glory to God, na wala ng kapangyarihan sa atin ang kamatayan. Sapagkat kung tayo man ay mamatay at mabuhay, kay Kristo rin tayo. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, maraming pong salamat sa mga salita mo na amin pong napag-aralan. Totoo nga po, O Diyos, na tanging ikaw po lamang ang aming pong pag-asa. Sapagkat ikaw ang Kristo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At totoo po, Panginoon, Lord God, na kung kami po'y sasampalataya sa aming Panginoong Jesus, Panginoon, mararanasan po namin, dakilang Diyos, na kung isasabuhay po namin ang bawat salita mo na amin pong naririnig, tulad ng sinabi mo sa aklat po ng Matthew 7, verse 24, Panginoon, Lord God, kami ay ituturing mong isang matalinong tao, dakilang Ama. Sapagkat ang amin po, Panginoon, tahanan ay amin pong itinayo sa isa pong bato. Kaya Lord God, ito po ang nais mo. Na lahat ng iyong mga anak na makakarinig ng iyong pong salita, Panginoon, sapagkat ito po, O Diyos, ay hamon po, dakilang Ama, na ang sino man nakakarinig ng iyong salita at isinasagawa, sila po'y matutulad, Panginoon, sa isa pong matalinong tao na naglagay ng pundasyon ay sa isang bato. Na ang batong ito'y walang iba kundi ikaw na aming pong Panginoong Hesukristo. Kaya kung kami po'y sasandig sa iyo, kung kami po'y maniniwala sa iyo, Panginoon, anuman ang dumating sa aming buhay, dumating man sa amin ang unos, dumating man sa amin ang iba't ibang uri ng problema, dumating man sa amin ang kasakitan, dumating man sa amin ang kawalaan, kami, O Diyos, ay mananatili na magiging matagumpay, dakilang Ama, sapagkat ang nais mo, Panginoon, nagsasagawa ng iyong salita, ay lumambaha ang dumating sa aming buhay, kami mananatili na matatag, sapagkat ikaw ang tunay na bato na aming pong saligan, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang aming po Panginoon, na kung saan ay pinaniniwalaan. Ikaw ang aming Diyos na buhay at dakila. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo. Kaya Lord God, kung meron dito sa iyo pong mga anak,
na dumadaan po sa iba't ibang uri po ng labanan sa buhay. Lord, tulad ang sinabi mo sa aklat po ng Matthew 7, Panginoon. Maging katulad po kami, Panginoon, ng isang tao na matalino. Matalino, Panginoon, na ang bawat naririnig ng iyong pong salita, ito po'y amin pong maisabuhay. Kung narinig po namin, Panginoon, Lord God, na ikaw po ang bread of life, Panginoon, hindi kami masasairan, dakilang Ama. Kung ikaw po, Panginoon, Lord God, ang aming tunay na pastol, hindi kami magkukulang. Kung ikaw po, Panginoon, Lord God, ang tunay na daan, Panginoon, hindi kami maliligaw ng landas, sapagkat sa iyo kami susunod, sapagkat dadalhin mo po kami, Panginoon, sa isang tamang landas, dakilang Ama. Lord, ikaw po, Panginoon, ang tunay na ilaw, Panginoon. Ang sabi mo, O Diyos, ang sino man sumusunod sa iyo, dakilang Ama, hindi nalalakad sa kadiliman. Kay Lord, marami pong salamat. Sapagkat ikaw po ang aming Alpha and Omega. Ikaw po ang simula at katapusan. Kaya Lord, lagi po naming aalalahanin ang mga salita mo. Lagi naming aalalahanin, Panginoon, Lord God, sapagkat ikaw ay may magandang plano sa amin. Meron kang magandang mitiin sa lahat ng ipong mga anak na naririto. Sapagkat ang nais mo, lahat ng ipong mga anak na naririto, maranasan po nila ang katagumpayan sa kanila pong buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Bilang kami po'y templo mo, dakilang Ama. Ikaw po'y nananahan sa amin. Alam mo, O Diyos, ang mahinang bahagi sa amin pong katawan, Panginoon. Kaya Lord, kung mayroon man dumaranas ng karamdaman, Panginoon, let your healing power be upon her. O be upon him, O Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Panginoon, sapagkat ang aming pong pag-asay sa iyo po namin isasandig. Lord, totoo, sabi mo, ini-encourage mo kami, Panginoon. Yung sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng Romans 5:5, Panginoon, na ang pag-asa hindi bumibigo. Sapagkat dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ibinuhos mo ang iyong Santong Espiritu, dakilang Ama, na ito yung nasa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, lagi po naming aalalahanin ang mga pangako mo. Hindi kami bibitaw anuman ang aming pinagdadaanan. Sapagkat kami tinawag mo, Panginoon, hindi talunan. Tinawag mo kami na isang mananagumpay, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, sa iyo ko po ay tinatalaga ang lahat ng iyong mga anak na narito. Panginoon, mararanasan po nila, Panginoon, ang pagbabago ng buhay po namin. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa iyo ko po maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.